So, next topic, full ARIMA model. Okay? So, meron na tayong model before na ginamitan lang natin ng AR component. Then, meron tayong MA component. Then, hindi natin ginamit yung I component. Okay? So, ganito lang. Sa madaling salita, na madaling definition, ang ginagawa lang ng component na I is differencing. Ganun lang kadali. Sir, paanong differencing na sinasabi ng ARIMA? Differencing para yung data mo is maging stationary na tinatawag. So, sir, bakit ganyan yung premise ng ARIMA model? So, ulitin ko lang yung ginagamit natin na AR is usually for linear. Hindi ko kailangan mag-differencing kung nakikita ko yung data ko is straight line lang. Walang involved na component. Then, gumamit tayo ng MA component. Kung natatandaan nyo yung births natin, gagamit ako ng moving averages kung nakikita ko yung component ko is stationary lang at walang seasonality. Okay? Moving averages. So, sir, paano nagiging upgrade pag gumagamit ka ng ARIMA? So, yung I, siya na yung bahalang humanap ng differencing para maging stationary yung data mo. So, sir, ang ARIMA ba applicable lang para sa stationary data? Yes. Yun ang kanyang definition. Kaya kong mag-model ng full ARIMA kung yung aking I, which is yung dataset ko, is stationary lang. So, sir, paano gagamit ng seasonality? Magdadagdag tayo mamaya ng S sa unahan for seasonal ARIMA. So, again, pag sinabing ARIMA, ang hihingin lang sa yung parameter niyan is PDQ. Okay? Yung P, yan yung AR model. Yung Q, yan yung MA, then yung D ko is yung differencing na tinatawag. Gaano karaming differencing yung gagawin ng data mo para maging siyang full-fledged na stationary na data na tinatawag. Okay? So, ito yung i-discuss ko. Yung AR, siya yung P, ito, by definition. Then yung MA, siya yung Q. So, yung I na hinahanap natin, ganito lang ang sinosolve niya, no? Ilang shifting bago maging stationary yung data mo. Okay? Kasi ang pinaprocess lang ng ARIMA is stationary na data, kagaya ng AR at saka ng MA na tinatawag. So, ARIMA model. So, meron tayong dataset dito is same lang, hindi natin nagamit last time. Is meron tayong dataset dito na trade. Okay, so i-import ko muna itong mga model. So from the start, ini-import na natin yung seasonal decompose. Okay? Very crucial kapag nagmo-model ka ng seasonal ARIMA, kailangan padaanin mo muna sa seasonal decompose. Sir, bakit? Para malaman mo kung anong seasonality. Yung data natin is non-stationary. Sasampulan ko lang. Ito, yung data natin is pwede mo siyang i-model sa SARIMA. Pero gagamit lang tayo ng ARIMA. So, titingnan natin kung kaya rin niya. Alin yung mas maganda? SARIMA ba o yung simple lang na ARIMA? So, tingnan natin in terms ng accuracy. So, nag-import din tayo ng SARIMAX. So, sir, talagang SARIMAX, yes. Nandiyan na yung AR model. Nandiyan na yung MA model. Nandiyan na rin yung ARIMA na tinatawag. Then, kung gagamit ka ng SARIMA, lahat nandiyan na. Before kasi, yung library is separate. Pwedeng pag auto-regression lang, gagamit ka ng AR. Pero this time, kung gagamit ka lahat ng ganyang model, pwede nang i-declare mo sa isa na lang. So, SARIMAX na tinatawag. Okay? So, of course, so hindi native sa Google Colab yung grid search natin na PMD ARIMA. So, pansamantala lang, i-install muna natin. So, i-uncomment ko lang. Then, tapusin nyo lang matapos. So, sa baba, kailangan ma-install mo siya. So, ganyan yung gagawin natin pagdating natin sa deep learning. Kailangan nating mag-install ng mga different libraries. So, kung okay na siya, so, pag sure ka na naka-install na siya, then the next run, pwede mo na siyang i-comment. Okay? Then, pag iniran mo, dapat hindi mag-e-error to. Ibig sabihin, successfully is nakalagay na yung grid search. So, tuturuan ko kayo bumasa ng ng ACF at saka PACF kung paano i-decide yung PDQ.
Pero sabi ko nga, hindi na kailangan. Pero tuturuan ko kayo paano yung ginagawa natin before. Okay? So, iraran ko lang yung dataset. So, ganito yung trade inventory. Okay? Ang question dyan is, stationary ba? Or non-stationary? Okay? So, kung itetest mo to sa ADF test, yung data natin is non-stationary. Pero gagamit tayo ng ARIMA. Sir, hindi ba natin nababiolate? Kasi yung ARIMA, ang sinasabi niya, dapat ang data mo is stationary lang. So, yung I natin na component, yung integrated, yung D component, is gagawin natin siyang stationary na tinatawag. So, pag gagamit ka daw ng pure ARIMA, kailangan yung dataset mo is stationary. Pero, base dito sa pagkakatingin ko, hindi siya purely stationary. Nag-e-exhibit siya ng trend. Hindi ko alam kung may seasonality kasi hindi consistent yung season. Okay? So, kung titingnan mo siya, hindi man consistent yung season, kung titingnan niyo yung mga peak, is nag-e-exhibit pa rin siya ng trend. At some point, meron akong seasonality. Sir, paano nakita yung graph? So, ginrap lang natin. Okay? So, monthly start. So, nag-PLT show lang ako para ayokong makita dito yung axis na tinatawag. Okay? So, ito ay inventories ng trade. So, from 1999 to 2000, hindi ko alam, 14 ng December. So, sir, decompose. So, kung matatandaan nyo, tinuruan ko kayo ng ETS decomposition. So, sir, saan nanggaling yung seasonal decompose? Nandun sa taas, declare ko na lahat. Okay, ito, seasonal decompose. Error, trend, seasonality. Okay? Pag ginawa mo daw seasonal decompose, sir, bakit pinili may additive? Hindi ko kasi nakikitang nagiging multiplicative yung trend. Steady lang halos yung trend. Okay? So, gagawin ko lang is, ang interpretation ko dyan is additive. So, sinasabi ko nga, wala namang mali. Kahit gawin mo multiplicative. Lalayo lang yung accuracy ng model mo. Okay? So, sir, pag ginawa ko multiplicative, yung ETS decomposition, wala namang problema kung i-interpret mo siya as multiplicative. Ang sa akin lang is mas applicable kasi yung additive. Kasi hindi naman exponentially nagmo-multiply yung values. So, steady lang. Parang yung relasyon nyo, steady lang. Hindi siya exponential. Okay? Kung meron. So, steady lang. Smooth na smooth. Okay? So, yan. So, sir, ito yung actual data. Paano nga ulit, sir, magbasa nito? So, kung babasahin natin, ito yung actual data. Ito yung trend. So, pataas. Then, nag-e-exhibit siya ng seasonality. Sir, paano masasabing malakas yung seasonality? Kung makikita niyo yung values, 1,000 at saka negative 1,000, is medyo malayo dun sa actual value kung titingnan natin. Ito kasi by the millions kung titingnan nyo. 1 exponent 6. Ito. So, sir, paano mo masasabing may seasonality siya pero malayo? So, i-compare mo yung 1,000 against dun sa halimbawa is 1 million. So, dun mo makikita may seasonality siya pero hindi ganun ka-obvious. Okay? So, kung makikita nyo yung seasonality value natin sa baba is 1,000 over negative 1,000. The moment na makikita mo yung seasonality mo is closely related dun sa mga specific value, which is malayo sa atin, 2.2, by the millions kasi, kung makikita mo. So, meron siyang seasonality, pero, napaka-weak. Mahina. Hindi kasi obvious. Halimbawa, yung airline passengers natin, igagraph ko. Yan, kitang-kitang may seasonality, pero dito meron siya, pero hindi siya ganun ka-obvious. So, ang gagawin nating model lang is linear. Although, pwede mo siyang gawing sa ARIMA at some point. So, ang gagawin ko lang muna is ARIMA na tinatawag. Okay? So, ito yung data natin. Then, i-compose natin. Nag-decide tayo, nagagamit tayo ng ARIMA model. Kailangan, yung data ko is stationary. Pero kung itetest mo siya, So, sige, i-auto-ARIMA na agad natin. Ano yung magandang model na pwede natin gamitin? So, ang sinasuggest niya is ganito yung value. 0, 1, at saka 0. Parang sinabi mong ganito, ARIMA
Ang configuration mo is 0, 1, 0. Ito yung P, ito yung D, ito yung Q. Sir, ano nga ulit yung D? Gaano karaming differencing para maging stationary yung data? Ide-demo ko, no? Tapos, paano bumasa ng ACF? Bakit naging 0, 1, 0 yung best model na tinatawag? Okay, dito, matututunan nyo din na hindi porke sinabi niyang 0, 1, 0 is ito na yung gagamitin nyo. Okay? Mas maganda kung titingnan mo mismo yung data. Para sa akin, hindi ito yung pinakamagandang model. Papakita ko sa inyo kung bakit ano. Based sa test data ka lagi titingin. Although sinabi niyang ito yung magandang model, pero sa palagay ko, ito yung hindi maganda. Okay? Ito yung sinasuggest niya, 0, 1, 0. So, pag-aralan natin bakit sinabing 0, 1, at saka 0. Bakit siya nag-decide na ganun? So, yan daw yung best model, ano. So, kung ibabalik natin yung, yung tinatawag natin na differencing. So, ang gagawin ko is i-difference ko lang ito. So, kung i-execute ko to, gagawa ako ng diff1. So, ang ginagawa lang ng differencing is 130, 1161 minus 130, 7080 is equivalent to 5919. Yun ang tinatawag na differencing. Kaya, ang mangyayari, mababawasan tayo ng isang data na tinatawag. So, sir, bakit dini-difference natin? Sinabi nung model natin na ang D natin is I. Ito yung time kapag dinifference ko yung dataset is magiging siyang stationary. Yan ang rule ng ARIMA. Ilang differencing yung kakailanganin mo para yung data mo is maging stationary. So, bakit naging 1? So, meron lang tayong function na DIFF. So, ito yung trade inventories natin. KDIF is equivalent to mag-difference ako ng isa. Ito, ima-minus ko doon. Then, ma-minus mo yan. Maglo-loss tayo ng isang information based sa differencing na tinatawag. So, kung itetest natin sa Dickey-Fuller test, yung original data natin, so, pansinin niyo yung nagiging value niya. Kapag greater than 0.5 siya ay non-stationary. Tama. So, i-compare natin yung difference value niya. So, ano ba? I-comment ko to. Tapos, ito naman is, i-Dickey-Fuller test ko din itong difference na to. Tapos, idadrop ko yung NA. Sir, bakit idadrop mo yung NA? Mag-e-error kasi yan pag hindi mo dinrop yung NA. Hindi niya kayang mag-process ng zero values. So, sasabihin niya, exogenous contains information or nonce. So, ang gagawin natin is idadrop lang natin lahat ng NA bago ko padaanin sa AD Fuller test. So, ito yung ibig sabihin na differencing natin is 1. 0, 0.01 is less than 0.05. Kapag ganyan na yung data mo, sasabihin mo siyang stationary na. So, kaya ang model natin is 010, yan yung sinasuggest niya. Kapag dinifference mo yung data mo ng 1, that's the time magiging stationary yung data. Remember, nanggaling yung data natin is sa non-stationary. Which is, kapag gagamit tayo ng ARIMA model is cannot be. Ang ARIMA model, ulitin ko, is para lang sa stationary na data. Meron tayong non-stationary data, nag-difference tayo ng 1 para ma-convert lang natin siya sa non-stationary. So, ginagawa talaga yan. Kung yung model mo is supported lang is stationarity or non-stationarity. So, question muna dun. Okay? Ang original data natin is non-stationary. Ulitin ko lang ulit, So, tinest natin. Yung original data natin is non-stationary. Okay? Non-stationary. Then, ginawa natin, nag-difference tayo. Ginawa na natin sa taas. Yung differencing, inassign ko lang sa isang column. So, ginawa natin is 0.01. So, the moment na naging non-stationary na siya, yun yung isasuggest niya na model. So, ang value ko na, PDQ, ang value nung D ko ay 1. What is P? What is Q? Nung tinatawag na ARIMA. So, alam ko na siya. Ito, question mark. Then, the other one is 1. Then, another question mark. So, sir, paano ang ginagawa niyo before?
kailangan marunong ka magbasa ng ACF at saka PACF plot. So again, ito yung sinasabi ko na kailangan mo to dati para mag-recommend kung anong magiging value ng P at saka ng Q dun sa ARIMA. Okay? Ano yung magiging component ko ng AR? Ano yung magiging component ko ng moving averages na tinatawag? So, nag-test tayo dito. Plot ACF. Makikita mo sa ACF yung value ng P na tinatawag. Sa plot partial autocorrelation, dun mo makikita yung value ng Q. So, ganito lang. Ganito lang mag-interpret kung bakit sinabi niya na 0, 1, 0. Hahanapin mo yung sharp drop kung included ba doon sa shaded area. So, pansinin nyo, ito yung 0, ito yung 1. Kung yung shaded area ko ay around dito, maaaring ang recommend niya is 2. So, ang P ko is 0 kasi yung shaded area ko dito, hindi man lang umabot sa una kong lag. So, ibig sabihin, ang P value ko dito is 0. Yun yung nirecommend niya. Then next, kung titingnan mo naman yung partial autocorrelation, so same. Ito yung 0 ko, tapos ito yung 1. Kung yung shade ko is around here, i-recommend niya is 1 na tinatawag. So, kaya ang given natin is PDQ, ulitin ko lang ulit, differencing is 1. According sa ACF, ito ay 0. According sa PACF, ito ay 0. So, sir, yan na ba talaga yung best? Hindi. Kasi based dun sa testing natin, makikita nyo hindi siya yung pinaka-best. So, minsan, huwag kang maniniwala sa sinasabi ng grid search. Siguro merong close value, ito, muntik ng maging 1, pero dahil nga sinusunod niya yung ruling ng program niya, i-recommend niya sa iyo 0. So, mas magandang sa test data ka pa rin magre-rely kasi yun yung pinakamagandang batayan. Shoot ba siya sa fitting na tinatawag? So, sige. So, ang AR term natin is 0, 1, 0. So, para makita mo, ito, bago to. Kung gusto mong isa-isahin, maggawa ka ng stepwise fit na tinatawag. So, auto-ARIMA pa rin siya. Ang pinaka-minimum value ko is 0 to 2. Itetest ko yung P component, lowercase ko is 0, lower value ko ng Q ay 0, maximum P ko ay 2, tapos maximum Q ko ay 2 din. So, ibig sabihin lang yan, i-grid search natin. Yung P ko, i-test mo from 0 to 2. Yung Q, i-test mo ng 0 to 2 din. Sir, nasan yung I? Kailangan ko pa bang i-grid search yung I? Ay alam ko na yung differencing ko ay sigurado na ako yung 1. Nagigets ba? Kasi based dun sa ginawa nating differencing, pero kung gusto mo pa rin siyang i-test, maglagay ka lang dito ng start, I. Tapos meron kang max I. Halimbawa, ito ang start I ko ay 0, max I ko ay 2. Pero hindi na ako magsasayang ng panahon na ilagay yan kasi kita ko na unang difference pa lang naging stationary na yung data. Okay? So, ganito yung gagawin natin. Stepwise fit, isa-isahin niya yung model. Alin ba yung may pinakamagandang value? So, kung titingnan nyo to, 348. Akai key information criterion. Okay? Ayos, maganda. Okay. Okay. So, titingnan natin yung may pinakamababang value. Yun yung tinetest niya eh. 348, 399, 350, 409, 378. So, sir, bakit ito yung nirecommend? Kasi ito yung may pinakamababang AIC. Nagigets ba? Kung gusto mo makita yung each iteration, mag-stepwise fitting ka. Kung ayaw mo namang makita, dumiretso ka sa ginawa natin, which is auto-ARIMA agad na summary. Kung gusto mo isa-isa, so ganito yung code. So sasabihin mo, stepwise fit. Magbigay ka ng minimum at saka maximum value. Tapos, ilalagay mo yung trace equals true para lumabas to lahat. Tinetrace mo nga eh. Sir, bakit seasonality is false? Nag-decide tayo na walang seasonality. Kung ang data mo ay walang seasonality,
sinasabi mo yan ay stationary. Tama ba? So, sir, what if gagamit ako ng Sarima? Yes, gagawin mo tong true. Tapos, ikaw ang magde-decide ilang months, ilang days, nakikita mo yung pattern. So, ang binigay niya sa atin is 010 na tinatawag. Okay? So, alam mo na ang model mong gagamitin is Arima 010. So, balik na naman tayo dun sa train test split. So, ako nang nag-decide So, ang length ng data frame natin, kung di ako nagkakamali, is testing muna natin. Iko-comment ko lang muna gaano kahaba yung data frame natin. So, meron tayong 264. So, around 12 months yung gagawin kong test data lang. 12 months. So, ang forecasting ko is malamang 12 months din. Okay? So, yan yung magiging length. So, ang training data ko is 252. Ang ititira ko is 264 minus 252 is 12 months. So, yun yung ginagawa natin. Okay? Yung matitira ko is 12 months. So, around 252. Pag pinag-add mo, 264. So, model training. Ang binigay sa ating data, ito na yung pinakamagandang model. Ibabalik ko siya dun sa recommendation. Okay? Sir, wala tayong seasonality. Wala. Kasi sabi mo, ang seasonal order natin is false. Okay? At stationary naman yung data natin kasi dinifference ko siya ng 1. Ibig sabihin, pag dinifference ko siya ng 1, hindi ko na-violate yung Arima kasi ginawa kong stationary yung data. So, pag finit natin to, andyan na yung model ko, then ito yung formula natin para sa test data. Start ng training, end ng training plus length minus 1. Laging ganyan lang. Okay? Then, ito yung magiging prediction niya. So, babaguhin ko to Ang Arima ko is 0, 1, 0. Sir, question, ano yung type na tinatawag? So, dalawang klase yan. Kapag sinabi mong linear, ang ipipredict mo is yung difference value. Yung ating data frame kanina na diff1. Okay? Pag sinabi mong linear, yung 1 na sinasabi mo, ang gagamitin ko is yung differentiated value, which is wrong. Hindi yan yung gagamitin ko. Ang gagamitin ko na dyan is yung levels. Sir, ano yung levels? Yung mismong, yung trade na inventories. Pag sinabi mong levels, undifferentiated data. So, babalik ako sa umpisa, para malinaw. Babalik ako dun sa umpisa. Ang ginagamit kong levels is ito. Pag sinabi mong linear, ang gagamitin mo is ito. Yung differentiated value niya bago siya maging stationary. Malinaw? Okay? Sir, bakit hindi mo nagagamitin yung differentiated? Ang ginagawa kasi nung I is integrated na. Pag sinabi mong ganito, yung iyong model, i-difference na niya ng isa. Okay? I-difference na niya to ng isa. Kaya kung ang gagawin mo is yung linear, maaaring malayo na yung prediction mo kasi i-difference ko pa ulit ng isa. So remember, kapag meron ka ng value na 1, gagamit ka lang ng linear kung ang differentiation mo ay 0. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan mag-differentiate. Kasi kung ang given ng data mo stationary lang, malamang ang order mo 0 na. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan mag-difference para maging stationary yung data ko. Kaso sa case natin, kailangan kong bumalik, mag-subtract ng isa para maging stationary yung data ko. So remember, kapag linear, yung differentiated ang ginagamit, kapag levels, yung original na data. Okay? So, pwedeng sabihin ko dito, i-comment ko na lang. Pag sinabi mong levels, ito yung aking original na data. Pag sinabi kong linear, ito yung difference data. So, gumamit ako ng 0, 1, 0. So, ito yung magiging prediction natin. So, sir, bakit kailangan obserbahan mo din? Ito yung fit niya, Pangit. Okay? Ang sabi ng model natin is 001 ng Auto Arima, ng grid search. Ito daw ang pinaka-best. Pero sa akin, hindi yan. Kasi kung titingnan mo yung model fit niya, is sablay na sablay dun sa test set. Okay? Ang sabi dun sa auto search, is yan daw yung pinakamagandang model. Bakit? Kasi mababa ang AIC. 348. The rest is 399, 350,
409,378. So again, hindi porke sinabi na yan yung best model, yan na yung pipiliin natin. Kasi kung titingnan nyo, yung prediction niya is malayo dun sa totoong nangyari. Kung itetest ko yan, ang accuracy niyan is mababa. So sir, based sa experimentation mo sir, ano yung pinakamagandang fit? So itry nating baguhin ano. Ito yung mga recommendation niya, 010, 110, 011, 010, 111. Itry nating 110. Pwede mo namang i-remodel eh. So babaguhin mo, halimbawa 110. Okay? Babaguhin ko, ito'y label lang ano, 110. So iraran ko ulit. So iran mo ulit, mag-test tayo iba-iba. Okay? So binago natin yung model. So ito yung fit niya. Nung 110. Same. Okay? Tapos ang error niya, kung titingnan mo is, maliit naman yung error kung titingnan nyo. So, ang mean absolute percentage error natin, kung titingnan mo, is napakaliit. Pero, pipili tayo ng mas maliit pa. Sabi niya, although sablay siya, is malapit naman, kakaunti yung error, pero what is the best talaga naman na tinatawag? So, ang best model dyan, kung o-obserbahan mo is yung 111. Para sa akin lang ano kasi na-test ko na to. So, gagawin ko is 111. Pero hindi ko nababaguhin yung 1. Kasi alam ko yun na yung time na naging stationary yung data. So, para sa akin ito na yung pinaka-close. Okay, 0.09. Then, meron akong 0.045 na lang. Okay, parehas maliit ang error eh. Kahit malayong-malayo yung orange line kanina, sabi niya, maliit lang yung error. Ibig sabihin, malapit din yung prediction, pero kung titingnan mo, is off. So, ang pipiliin ko is hindi na yung sinasuggest niya kanina na 010. Hindi ko alam bakit niya sinuggest yan. Kasi, ito is nakabase, kung titingnan natin, is dun sa graph. Okay? So, remember, yung grid search is nakabase dun sa graph. Para bang ang nangyari dito is ano? Okay? Parang ang nangyari dito is 50-50. Pwedeng 1, pwedeng 0. Kasi nasa gitna siya nung line eh. Kung titingnan mo yung shaded area, parang hindi siya makadecide. kung ano ba, kung 1 ba? Or kung pupunta ako dun sa 0 part. So, ibig sabihin, maalin. Pero based dun sa analysis natin, dun sa test data, so kung titingnan natin is mas maganda yung 111. So yan na yung gagamitin kong pang model. So ang order ko na, ulitin ko lang ulit, ito ay para lang yung model natin sa umpisa is para sa training data. Then kung sure ka na, based dun sa test data, imo-model ko siya dun sa whole dataset. Buong dataset ano? Trade. So, ulitin mo lang yung process. Tapos, mag-forecast tayo ng from 252, yun yung pinaka-end, plus 12 months. So, ito yung magiging prediction niya. So, parang straight line lang. So, sir, pwede mong i-model yan as Sarima? Yes, pwede din naman. Malamang mas maganda yung magiging accuracy niya. Pero, ang forecast value natin for the next 12 months is itong line na to. Na tinatawag. Okay? Sir, anong accuracy? Parang hindi naman siya accurate. Kung titingnan mo yung error percentage niya is around, kung i-convert mo to ng percentage value, ibig sabihin 0.4% lang ang error. So, ibig sabihin, ang accuracy ko dyan, sasabihin ko siya ay 99.6%. Ang lapit. Okay? Yung isa kanina is 0.9, which is ano siya, accurate din naman, pero mas may accurate pa. Okay? So, kung ipipredict ko yung yung trade index, so yan yung magiging prediction ko. Okay? Sir, gaganda pa yan pag gumamit ka ng Sarima. Yes, gaganda pa yan. Pero pinakita ko lang sa inyo kung paano maglagay ng specific value. Okay? So, next model, Sarima naman. Okay? Tapos, next siguro, punta tayo sa mga neural network model. Mas maganda kasi yun. So, execute ko lang ulit to. So, execute ko lang.
So, sir, anong kaibahan ng Sarima? Meron din siyang PDQ values, pero may dagdag siya na 3. So, pag sinabi mong Arima, so from here, hanggang dyan lang, pag sinabi mong Arima. Pag sinabi mo namang Sarima, so same din. Kaso, yung 3, meron siyang seasonal component na tinatawag, yung mga capital. So, same definition din ng PDQ, kaso ito ay exclusively para sa seasonal part lang. Okay? Sir, ano yung M? Ikaw ang magde-decide kung anong M. Halimbawa, ang seasonality ko is 12, every 6 months ba? Every 7 months? Every 8? Ikaw yung magde-decide ng 12. Okay? Pero, sa grid search naman, makikita na yan. Pero, sabi ko nga, mas maganda kung tao mismo yung magde-decide kasi tayo yung nakaka-observe ng line. Okay? Kung kaya mong obserbahan naman sa line, bakit iaasa mo pa sa sa computation ng computer? Again, mas matalino tayo kaysa computer. Yes. Kasi ang gumawa nito tao din naman, di ba? Pero computationally, mas matalino sila. Kasi kaya nilang mag-calculate ng ng malalaking values, ng maliliit. Pero in terms ng judgment, wala yung artificial intelligence ng judgment. Okay? Ang AI kasi is nagbe-base lang sa calculation. Ang calculation naman is relative din naman eh. Gaya nung kanina, ang calculation niya is 0, 1, 0. Yun daw yung best model. Pero kung titingnan mo, based on observation, yung 1, 1, 1 yung maganda. So, ang nag-decide pa rin naman yan is tayo, hindi naman yung tao. So, siguro, may nakita nga lang siya, kasi kung anong sinet mo na program dun sa stats models, yun yung susundin niya. Tama. Pero, meron tayong professional judgment na yan ay 1-1-1, hindi siya 0-1-0. Okay? So, mas mag-over, pa rin, in terms ng decision making, mas maganda pa rin yung decision making ng tao. Para sa akin. Pero in terms ng fast calculation, mas maganda yung computer. Para sa akin. So again, judgment. Kasi ikaw pa rin naman ang master. Ang AI naman ay slave pa lang natin. Okay? Huwag kayong maniniwala na someday, aalipinin tayo ng AI. Para sa akin, imposible. Para sa akin, maaaring mali ako. Okay? Pero hindi ako naniniwala na yung AI is magiging alipin yung tao someday. Para sa akin, fantasy lang yan. Yung napapanood nyo na, halimbawa, iRobot, AI na mga films, na nag-take, yung Terminator, di ba? Isang classic example niya, Terminator. Ang daming part ng Terminator. Terminator 1, Terminator 2, Terminator Genesis, kung ano-anong lumalabas. Ibig sabihin, nag-take over yung AI over dun sa tao. So, hindi ako naniniwala dyan sa kanyang part. Okay, so same lang. Kaso, meron akong PDQ is para lang sa seasonality na tinatawag. Same definition, pero meron akong PDQ values, yung M, yung ikaw magde-decide kung ano yung span ng seasonality na tinatawag. Huwag na natin i-discuss yung mathematical kasi madugo. Okay? So, same din. Okay? Mag-i-import lang ulit ako. Sige, install mo lang ulit. So, mag-i-install lang ulit ako. And take note, kapag naglalaboratory kayo, uubos pa Zoom. O yan. Okay, sige. Okay? So, na-install na natin. So, hindi kasi tayo pwedeng gumamit nito. Hindi siya native sa Google Colab. So, meron na ako niyan. Then, CO2 emission ng ating data. CO2. Okay? Ito ang magiging problema natin. Okay? So, sir, papaano natin naayusin yung year, month, sa specific date? So, meron kayong may encounter na ganitong data. Okay? Hindi define kung ano yung year, month, date sa isang column. Nagigets ba? Hindi ko to pwedeng i-process as time series. Bakit? Iwahiwalay. 1958 4, 1958 5. Kailangan yung format ko is ganito. Diyan babalik yung elective 1. Paano mag-manipulate ng data. Okay?
So, hindi immediately. So, ganito lang naman gagawin nyo. To fix the date, i-design mo lang siya as dictionary. Meron akong year, ang laman niya ay DF year. Meron akong month, ang laman niya ay month. Sir, bakit day is equivalent to 1? Hindi niya man given kung anong araw nag-uumpisa. Pero magde-decide tayo na monthly start yung gagawin natin. Okay? Pag gagawin natin to, so ganito yung mangyayari para mas makita nyo lang. Meron akong isang column para do sa DF date. So ito yung magiging DF date ko, no? So kung gusto nyo makita yung buong column, so sasabihin ko DF. So ito yung ginagawa natin. Itong part na ito. Nag-add ako ng another date sa ganitong format. 1958, 1958, 03, 03, then yung date ko is monthly start. Tayo yung nag-decide. Kung gusto mo yung month end, edi gawin mong 30. Kaso magkakaproblema ka sa February, kaya hindi nila pinipili. 29 or 28 kasi yung February. Okay? Kaya hindi niya pinipiling month end, gagawa ka pa ng program para sa February. Na kapag ang month mo ay 02, it's either 29 or 28. Ay di, isave na natin yung hassle. Mag-umpisa na tayo sa 1. So, yun yung ibig sabihin niya. So, sir, ano yung df.info dyan? So, chinecheck lang natin dito kung yung format niya is date time. So, ganito lang yung gagawin. Chinecheck lang naman natin kung date time. Okay? So, nag-ddf info tayo kung na-convert nga niya sa successfully as date time. Kasi kung ang lalabas dyan ay object, yan ay string. So, chinecheck lang natin. So, naka-date time siya, hindi siya object. So, ibig sabihin, good to go na tinatawag. Okay, gumawa tayo ng date. So, ang next step, yung date is gagawin kong index. So, iseset ko lang yung date ko as index. So, ganito yung mangyayari. Ito, nandun na siya sa side. Di ba yan yung ginagawa natin? Okay? Then, meron akong monthly start. So, pwede kong i-define as frequency. So, i-define ko siya as frequency. Ito, monthly start. Kasi gamit siya dun sa mga model. Hindi ka pwedeng mag-model kapag hindi ka nagde-decide ng frequency. Ano? Kaya kung mapapansin nyo, tayo ay nagde-decide ng frequency nung gumamit tayo ng hot winters. Pero sa simple moving averages at saka sa EWMA, hindi siya required. Pero pag gumagamit ka ng hot winters, ng ARIMA model, is kailangan mo i-decide yung frequency. So, ganito na yung carbon emission ng mundo. Hindi na siya bumaba from 1959 up to 2009. So, kitang-kita mo yung effect ng global warming. Habang nagiging industrialized yung mundo, kahit kailan daw, every year, hindi na bumaba yung carbon emissions na tinatawag. Kahit marami silang ipinasa na batas, sad to say, hindi natin na-slow down yung global warming. Bakit? Anong nagiging problema? Kasi yung US, siya yung number 1 na gumagamit ng petroleum sa buong mundo. Powerhouse. So, hindi nila ma-convert sa clean energy. Kasi, kung i-convert mo sa clean energy, it takes time. Hindi makikater ng solar lang yung industry ng US. So, as a powerhouse, in terms ng policy making, sabihin natin, may say ang USA sa lahat ng country. Pag sinabi niya, yung Iraq may weapons of mass destruction ka, in-click, susugurin lang nila. Medyo unfair, pero wala tayong magagawa. Yung USA, tsaka yung France, yung tinatawag nilang G8 ba yun? Sila yung gumagamit ng maraming petroleum. So, kung sila ang magde-decide na gawin mong clean energy, unang-unang tatamaan kasi ay sila. So, sad to say, may political implications kasi. Kasi kung sinabi ng US na, okay, clean energy na tayo, yung economy naman nila ang babagsak. Biruin mo, kailangan mag-produce ako ng same amount of energy using clean energy, which is solar. Which is, hindi na, para sa akin, hindi kayang tumbasan ng solar energy ko pag meron akong isang nuclear power plant. Napakadaming napoproduce ng nuclear. Okay? Yung mga aircraft carrier nga nila, gumagamit ng mga nuclear reactor. Kaya kahit ilang years siyang naglalayag,
hindi siya nauubusan ng energy. Yung mga ano nila, yung mga tinatawag nila mga aircraft carrier, pansinin mo, hindi siya nagdadak. Nagdadak lang siya kung may repair, pero hindi siya nagdadak sa port dahil naubusan ako ng gasolina. Kasi meron akong nuclear reactor. Ilang years bago ma-deplete ang nuclear. Kasi ang drawback naman ng nuclear is hindi siya malinis na energy. Saan mo i-dispose kapag naubos mo na yung ano, yung uranium na enriched na tinatawag. Okay, hindi ako magaling sa physics, pero naintindihan ko naman yung ano niya, kung paano nagwo-work. Okay? So, sana may nuclear reactor tayo sa Bataan, pero hindi siya inaprubahan. Para sa akin, makakasolve siya ng energy crisis. Okay? Lahat ng mayayaman na country, lahat yan may nuclear, may nuclear energy. Yung Pilipinas lang talaga ang wala. Okay? So, sad to say. Kasi hindi natin alam paano i-dispose. Kasi niya. So, ibig sabihin, ito yung carbon emissions, So, in terms ng ETS decomposition, so, sir, bakit ginawa mo ang model ko yung additive? Again, hindi ko nakikitaan ng exponential growth yung carbon emissions na tinatawag. Okay? Ang importanteng tingnan dyan is yung seasonality na tinatawag. Kasi gagamit ako ng Sarima eh. So, kung gagamit ka ng Sarima, hahanap ka ng M value, kailan umuulit yung seasonality. Very obvious. Kahit hindi ko to padaanin sa ADD Fuller test, sigurado ako may seasonality siya. Kitang-kita, umuulit lang siya. Okay? So, sir, para makita mo yan, liitan mo lang yung time span ng seasonal. Di ba pwede kong kunin lang yung seasonality? Pag sinabi kong seasonal, sisilipin ko lang ito. Pag sinabi kong trend, halimbawa, babaguhin ko to, So, pag sinabi ko lang trend, ibig sabihin lang yan, interesado lang ako dun sa trend na tinatawag. So, ibibigay lang sa akin yung trend, January 1960 to 1961. So, ang interesado kasi ako is titingnan ko yung seasonality within 2 years. Okay? So, very obvious. Around June. Okay? So, umuulit yung pattern ko. So, malinaw na malinaw, meron akong season. Gaano kahaba? 12 months. From June hanggang June is around 12 months. Yun yung gagawin kong M sa PDQM. Is equivalent to 12. Ikaw ang magde-decide nito, hindi yan i-decide ng computer. Okay? Kitang-kita, So, tumingin lang tayo ng 2 years, 1960, 1961, 12. Ang span ko ay 12. Ibig sabihin, umuulit lang ako every 12 months. So, ibig sabihin yan yung gagawin kong M. Okay? 10 minutes, tapusin natin. So, itong grid search na to, kung gusto nyong itry, 8 minutes bago natapos. So, napakatagal nito. Sige, papakita ko lang. Tatapusin ba natin? Sa lab nyo na lang tapusin. Umubos ito ng 8 minutes sa laptop na to. Eh, kung mabagal pa yung computer nyo, baka 15, 14. Sir, bakit matagal? Itinetest niya kasi lahat. 3 component, tapos 3 component. Ito, hindi naglagay tayo ng M para hindi na siya mahirapan. Yung M ko ay 12. Yun yung 12. Okay? Pero hindi ko na siya itutuloy ha. Kasi ang haba talaga. It took 8 minutes. So, ipopost ko na siya Okay? I-error. So, i-comment ko siya kasi pag in-run all ko ulit siya, uulit. Then, pwede mong gamitin din yung stepwise fit. Mas matagal ito. Kasi isa-isahin mo yan. Okay? Ang sabi niya na incomplete input ako ng summary kasi naka-comment. So, sir, anong ginawa mo lang dyan? Start ng lowercase p, 0, start ng lowercase d, max p, max d, max q, seasonal ko true, m equals 12, start p. Remember, PDQ na capital. Tama, iisa-isahin ko yan, isusuppress ko yung warning, stepwise equals true, itetrace ko isa-isa. So, hahanapan natin ang pinakamagandang ARIMA value. So, medyo matagal yan. Ito kasi,
pag in-execute mo tong AutoArima, ibibigay niya sa'yo yung best model na inaakala niya. Itong stepwise fit, sisilipin mo lahat ng possible combination. Pero ang result din ng pinakamaganda dito, ang ibibigay din niya sa yung mababang AIC is yung makukuha mo dito. Kung gusto mong mabilisan, ayaw mong makita isa-isa, gagamit ka ng diretso AutoArima. Pero pag gusto mong makita isa-isa, stepwise fit mo. Para makita mo ano yung second best, ano yung third best, ano yung fourth best. So pwede mo kasing makita dito isa-isa. So good luck. Sa laboratory, uubos talaga to ng oras. Promise. So matagal yan, hahanapin niya isa-isa eh. Hahanapin mo yung may pinakamaliit na AIC. Okay, sir, ano yung INF? Na tinatawag. Usually, hindi namin sinasama yung infinity. Nagkakamero ng division by zero kasi. Kaya ang ginagawa natin, sinusuppress natin yung warning. Division by zero sa program is error. Okay? Yun yung nagiging INF. Hindi ko na lang itutuloy ano. So, assuming na ito yung best model na natin. Pag natapos nyo itong AutoArima na to, ito ay ibibigay nila sa'yo. Hindi ko alam kung ito rin na ibibigay niya sa'yo. Pero ang sabi niya, ang PDQ ko ay 211, ang seasonality ko ay 10112. Ito daw yung best model na inaakala niya. So, i-run time ko lang muna from the start. Hindi ko na itutuloy. Pero sa laboratory at sa exam, itutuloy nyo yan. Para malaman nyo kung ano yung best model. Okay? So, kinoment ko na lang. Okay, kinoment ko siya. Then, training ulit tayo. Sir, gaano kahaba yung data frame natin? So, tingnan ko lang. Length ng DF ba ginamit natin? So, tingnan ko lang. Ako kasi ang nag-decide dito eh. Kung ilan yung gagamitin ko. So, 729. So, the rest, yun yung magiging ano. Sir, sa exam ba ikaw magde-decide? Yes, ako na magde-decide. Kung hanggang ilan. Para hindi na kayo mahirapan. Okay? Para pare-parehas pati tayo ng sagot. Or, hindi kayo pare-parehas. Depende sa model. Okay? 717, yun yung ginamit natin. Model Sarimax. Ang order natin ay 211-10112. Ito yung hinahanap natin na order. Order, kapag Arima, kapag Sarima, meron kang seasonal order. Sir, ano yung 12? Yun yung M. Kasi nag-decide tayo na ang M natin is every 12 months. So, ito na yung Sarima model. Okay? So, medyo matagal din siyang i-model kasi malaki yung ano. So same din, test data range, yung formula natin. So, ito yung Sarima predictions natin. So, almost close dun sa natitirang data. Para sa akin, ito na yung pinaka-accurate. Kung shoot siya sa test data at in-evaluate mo siya kung anong error niya, sobrang lito, 0.06%. Parang alcohol na to, 99.9% accurate in terms ng prediction. So, ang final model ko is hindi na training data. Balik mo sa DF. So, same order. So, ito yung magiging forecast. Forecast result. Ilalagay mo lang siya dyan. Laging ganyan. End nung data frame. Start ka sa end. Mag-end ka ay sa end din. Kasi dadagdagan ko lang ng plus 12. So, ito yung magiging plot natin. Yun yung prediction natin. Sarimax. So, alam mo na, Joseph, pag ito ang thesis nyo, marami kang gagawing model. Okay? Puro ganito ang makikita ko sa chapter 4. Joseph, pag interesado ka sa ganito. So, yan yung magiging forecast natin. Siya ay 0.006% error rate. So, sasabihin ko, pag ako i-attend sa UN, attend ako sa United Nations, mag-a-appeal ako sa G8 countries. Kung maaari, ay slow down nyo yung global warming. Kasi ito yung magiging case for the next 12 months. Halimbawa, hindi na siya sa palagay ko naman, matatalino naman yung scientists ng iba't ibang country. Alam naman nila na hindi na bumababa.
yung political will lang talaga ang wala. Sa totoo lang. Kasi nga, as a powerhouse, sila kasi yung, sila yung number 1 contributor sa global warming, yung USA. Okay? Hindi mo naman pwedeng sasabihin ng Pilipinas, nauubos na yung isla namin, lumulubog na yung iba. Pwede bang bagalan mo yung industrialization? Anong say ng Pilipinas sa USA in terms ng ng power? Minsan nga ang relasyon lang ng USA sa Pilipinas is one way lang. Yung citizen nila pwedeng pumunta sa country natin ng visa free, tayo hindi pwedeng pumunta sa kanila ng walang visa. Okay, one way. Ang may pinaka-powerful na passport is USA. Marami siyang pwedeng puntahan na country na hindi kailangan ng visa. Kaya nga layas sila eh. Pupunta ako ng Taiwan, hindi ko kailangan ng visa. Pupunta ako ng France, hindi ko kailangan ng visa. Pupunta ako ng halimbawa ng Australia, hindi ko kailangan ng visa. Kapag ako USA, sa totoo lang, ang pinaka-powerful na weapon ng US ay visa. Kaya nga, ang mga estudyante nila, Harvard, Princeton, yung mga sikat, is hindi galing ng native ng USA, mga Chinese, mga Indian. Kasi, ito ang pangsilaw nila. Bibigyan kita ng H1 visa. Pag meron kang H1 visa ng USA, kaya mong pasyalan ng buong mundo na hindi humihingi ng visa. Except Russia and South Korea. Yung mga kalaban nila. Okay? North pala. North Korea, kalaban nila yan eh. Yung South Korea, bati. Kasi yung mga K-pop. North Korea, sorry. Hindi ka rin welcome sa Iraq. Sa Iran. Yung mga Muslim country na kalaban nila. Diyan ka lang hindi. Kasi once na pumasok minsan sa North Korea, minsan hindi na nakakalabas yung US citizen. Unless sikat ka. Dennis Rodman, pumunta ng North Korea. Nakalabas pa siya, pero itry mo yung mga ordinaryong citizen lang. Minsan na kinakasuhan nila ng dahil kumuha ng poster ng propaganda. May tarpaulin ng North Korea, kumuha lang ako, kakasuhan na ako. Kasi, kaso sa kanila yung ganun eh. Minsan na neglect nung So, ganyan ginagawa yung Sarima. So, sir, anong next model? VAR. Para sa multivariate time series. Multiple data na tayo, hindi na tayo single. Maaaring makakita tayong time series na marami. Ano yung magiging prediction kapag tatlo yung variable? May effect ba? So, vector autoregression. Ang daming model. Okay? So, vector na tinatawag.